Hey guys, this is your boy Elaine. Gusto ko lang mag-share ng couple of opinion Kasi for the past week or so, pag nag-scroll ako sa YouTube and TikTok, marami ako nakikitang mga Pilipino na nagde-decide na bumalik sa Philippines and all that, And yeah, right now, dito ako sa Canada, obviously. And a lot of them feels like, na hindi para sa kanila ang Canada, na mahirap na talaga buhay sa Canada, and kahit PR or citizen or temporary worker pa lang sila, nagde-decide na sila ngayon na umalis ng Canada, which is na good for them because it takes a lot of ng courage and realization na kailangan bumalik, di ba? They gave up so much in their life just to try na maging PR, maging citizen dito sa Canada. But anyway, na medyo annoying lang yung ibang mga content creator. Kaya ngayon nagbibigay ako ng opinion. Kasi hindi naman sa sinisiraan nila, pero parang totoo, mahirap naman ang buhay kahit saan ka pumunta Mapa-Canada ka, sa Pilipinas, ibang bansa, lahat mahirap ang buhay. And kahit naman sobrang yaman mo, hindi naman madali ang buhay, di ba? So yeah, kanya-kanya tayo ng circumstances and whatnot. And like me, for example, na lumipat kami 2021 dito sa Canada. And na-PR lang kami last year of April 2025. And now we have 2 boys. And wala kaming relative dito. Wala kami talagang friend na known friend from the Philippines. May syempre, may namimit kami Pilipino dito sa Canada. Pero, kami lang, me and my wife lang. We're on our own. And then, nag-study, ang pathway kasi namin, international student si wife. And then ako, open work permit. Totoo, mahirap na ang maging PR. May naghigpit na sobra ang IRCC para sa PR, And, yeah, ganoon talaga buhay, Part of a life is luck. May part talaga na i-consider mo yung luck mo sa buhay. And kung hindi ka swerte, so, at least you tried, di ba? At least, wala kang regrets na, ay, sayang, ba't hindi ko trinay? At least now you know, di ba? You learn, but you learn the hard way. Kasi, sa totoo lang, kung hindi mo siya trinay, paano mo malalaman, di ba? At least now, you learn, and you learn the hard way. Pero yeah, anyway, that's my 2 cents lang, kaya, napagawa lang ako sa video kasi, yun nga, ang dami ko nakikita ng Pilipino na nagtanong bumalik sa Philippines. Pero, yeah, today is Sunday, nasa work si wife, and ako, kakapatulog ko lang kanina sa mga, sa 2 boys. And I have 2 boys, a 3 and a 1-year-old. And totally, ang work ko, okay naman work ko, stable, and above minimum naman siya, kaya medyo comfortable kami. Pero hindi naman ganito ever since. Naging comfortable na lang kami mga not even a year ago, di ba? Mga siguro sabihin natin mga 6 months ago, 6-7 months ago, naging comfortable lang kami since nag-move kami ng different province. And ayun nga, ang full-time ko naman talaga pagiging tatay kasi alam mo yun, gigising ka sa umaga, piprep mo yung dalawa, dadalhin mo sa daycare, work ka 8 to 5, 8 to 5, mag-work ka, and then 5 onwards, pick up mo yung dalawa, and then paliguan mo, papakainin mo, pero di ba, wala akong rights na magreklamo na mahirap. Kasi pinili ko tong buhay na to. And oo, talaga mahirap to a point na this is my worst lifestyle for the past 5 years, I would say, since COVID. And to the point na kailangan ko magpa-CT scan in a week. Magpapa-CT scan ako kasi nagkakaroon ako ng headaches, ng ganito, na first time magkaroon ng ganito. Pero tingin naman nila migraine lang. But just to be safe, diba? I-CT scan ako. And ayun, ito yung worst lifestyle ko, ito yung heaviest ko, pinakang inactive ko. Pero that's life. Wala kang pahinga. Literal na walang pahinga. Day off ko ngayon, Saturday, Sunday, day off ko. Pero nag-aalaga ako ng bata. 'Di ba? Nagagawa ko ng errands. Pero hindi ko pwedeng magreklamo kasi
you're still blessed na kung anong meron ka. Nakakain ka 3 times a day, there's a roof above your head, you have clothes. You should count your blessings nga eh, 'di ba? Pero anyway, it's way too long na. It's too long for a rant. But yeah, see you sa next video, no? Bye guys. Peace.